Sa aming final project, inatasan kami ng aming guro na gumawa ng proyekto tungkol sa kabutihan, lalo't na papalapit na ang Kapaskuhan. Naisip lang aming grupo na magbigay ng pagkain sa mga taong nangangailangan at sa mga walang tahanan sa lansangan. Kaya nagpasya kami na magluto ng pagkain para sa kanila upang sa ganitong paraan, mas marami kaming matulungan at maabot sa aming munting gawain. Bilang isang estudyante, talagang nakakataba ng puso ang makatulong sa ating kapwa, lalo na sa mga taong walang tahanan o iyong mga paghalagala lang sa kalye. Sa pamamagitan ng pagtulong na ipapadama namin sa kanila ang pagmamahal at pag-alala. Ito'y isang paraan upang maipakita na sa kabila ng kanilang sitwasyon, may mga taong handang mag-abot ng tulong at suporta. Sabi dito sa Hebreo chapter 13 verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin ay hinihikayat tayo na gawin ang mabuti at tumulong sa iba, dahil ang ganitong uri ng gawain ay kinalulugdan ng Diyos. Ito'y nagpapahiwatig na ang pagiging mapagbigay at maalalahanin sa kapwa ay mahalagang aspeto ng espiritual na pamumuhay. Para sa amin, mas pinili naming magbigay ng tulong sa mga taong walang tahanan dahil sila ang aming nakikitang lubos nangangailangan ng agarang suporta. Kahit na ang aming naibibigay ay hindi kalakihan, ito ay nagmumula sa aming puso at buong pusong kalooban. Naniniwala kami na ang bawat tulong, gaano man ito kaliit, ay may malaking epekto sa buhay ng mga taong aming natutulungan. Ito rin ay isang paraan upang ipakita ang aming pakikiisa at malasakit sa komunidad, at isang pagkakataon upang lumago sa espiritu ng pagbibigayan at pag-unawa sa tunay na kalagayan ng ating mga kapwa. Sa pamamagitan ng simpleng gawain ito, kami rin ay natututo ng mahalagang aral sa buhay tungkol sa kalagan ng pagtulong at pagmamalasakit sa iba. Bagamat hindi namin magawang tumulong araw-araw, nananatili pa rin ang mga nangangailangan sa aming mga puso. Taos-puso ang aming panalangin na bigyan sila ni Jesus ng magandang kalusugan at gabayan sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ipinapanalangin din namin na sila'y iligtas sa anumang panganib o kapahamakan. Kahit maliit lamang ang aming naiaambag, nakakapagdulot ito ng saya hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa poong may kapal. Sa bawat ngiti at pasasalamat na aming natatanggap, nakakaramdam kami ng labis sa kasiyahan at pagkakontento. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang bawat munting tulong ay may malaking kahulugan, at ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng naibibigay, kundi sa taos ng puso na pagbibigay. Merry Christmas po!